21 na tayo. February, pero ang lungkot-lungkot ng puso ko. Alala ko si Kaykay. Actually, araw-araw saka oras-oras ko naman siyang naaalala, pero iba itong buwan na ito. Kasi ito yung buwan yung nakarang taon na wala si Kyle. February 16, 2023. Sa simpleng lagnat, nawala yung pinakamamahal kong bunso. February 15, naalala ko pa, nag-eskwela pa kami nun ni Kyle. Masaya pa kami. Pagka February 16 ng madaling araw, bandang 2:00. Yun na, nag-convulsion si Kyle. Although na survive ko siya dito sa bahay. Kaya lang kasi nadala ako sa taranta ko kasi hindi siya nakasuka. Kasi usually pag na-convulsion siya, yung mga previous convulsion niya dati, nakakasuka siya. Kaya tinakbo ko siya sa ospital. Di rin ako makatawag nun sa mga magulang ko dahil sira itong cellphone na ginagamit ko sa school. Dalhin ko siya sa ER. Medyo okay na yung si Kylie. Hindi siya nagkukumbulsyonan. Kaya lang pag-inject sa kanya sa lagnat, lalong tumaas yung lagnat niya. Tapos tinurok siya dito sa mga daliri. Maliliit ang daliri ni Kyle kasi maliit lang si Kyle na bata. Natakot siya. Umiyak. Puro sobrang takot yun na. Dire-diretso na yung convulsion. Hanggang sa nag-nosebleed na siya. Yung paglagay sa ilong na sabi nung nurse ay sa lagnat daw. Sabi ko, anong ginawa mo sa anak ko? Bakit nagkaganyan? Bakit tumugo ang ilong niya? Sabi niya sa lagnat daw. Sabi ko, ano ba yung nilagay dito kasi parang nagbabubbles yung bibig ni Kyle. May mga bubbles na lumalabas. Kasi nga nagkukumbulsyon na yun na hindi na tumitigil yung kumbulsyon ni Kyle. Pero una ko kasing hinanap nung time na yun. Dalhin ko si Kyle sa ER, sabi ko, baka may suppository kayo sa lagnat. Baka pwedeng yun na muna yung ilagay nyo. Ang sagot sa akin, may kasama ba kayo? Although sabi ko, kahit naman siguro walang kasama, kung meron sila nun, dapat siguro yun na lang una nilang ilagay. Kasi nung sa previous convulsion ni Kyle, lagyan nila lang ganun. Suppository sa lagnat. Nag-okay si Kyle. Hindi nilagyan nila kung kailan nandun na sa pasilyo ng ICU. Naglalagay rin pala naman sila nun. Bakit di pa nilagay nila nung nasa ER? Inuna nila yung turok. Dami kong gustong questionin eh. Ang dami kong gustong itanong. Yung pakiramdam ko na may kasalanan sila sa pagkawala ng bunso ko. Pero nahihimik na lang ako. Hindi na lumaban. Emotional ako ngayon sa buwan na ito kasi talagang naaalala ko si Kaykay. Putulin ko ng video na to. Miss na miss ko na ang anak ko. Yan, naiiyak na ako. Miss na miss ko niya si Kaylin.